Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. No? We are a growing family. We are now 6,983 subscribers. Thank you so much to all of our subscribers. Thank you, thank you. Ano po tayo, no? Pag-usapan po natin ngayon ay may na ano po tayong balita, no? Na ano po, no? Tingnan natin yung ano po, yung mga Davao Police, tinanong kung nasa na ba si Kibuloy, no? Sabi, hindi na daw nila alam kung nasaan, no? Siyempre po, may mga intelligence po yung mga yan, no? Kaya po may mga intelligence funds yung mga yan. Intelligence funds, yung tinitingnan kung nasa na ba yung isang tao, o ano kaya yung gagawin ng isang tao, no? Bago pa mangyari yon, prevention kumbaga. Tatakas ba ito? Something like that, no? So, ibig po sabihin, monitor nila. Okay, ang bawat galaw ng mga tao because of the intelligence funds or kunwari, 'di ba? May terorista na susugod or mag-a-attack o gagawa ng isang activity sa isang mataong lugar, no? Nade-detect po 'yun, namo-monitor po 'yun, no? Pag na-monitor nila 'yun, mapre-prevent nila of what will happen. Kung anong mangyayari, ang pwedeng mangyari, masaklap na mangyayari, something like that. Kaya lang nga po, no, malaki nga po mga intelligence funds natin, pero yung, kunwari, for example po, no, si Teves, dating Congressman Teves, hindi po nila na-monitor na aalis na siya ng bansa. Okay? Si Ping Lacson dati, di ba? Nakatakas din naman po yan, no? Something like that, no? Yung mga nakapagtago, no? Hindi po nila na-detect yun, no? So, I remember yung Rizal bombing, no? Hindi rin po nila na-detect yun, no? Yung na-monitor, baga. No? Tapos yung mga pagsabog dyan sa Mindanao, no? Hindi po nila na-detect or na-monitor yung mga activities na yun, no? So therefore, marami pong mga namatay, nakatakas po yung ibang tao, no? Doon sa mga pangyayaring, kunwari, yung mga kaso, si Bantag, di ba? Hanggang ngayon, nagtatago pa po. Parang ganon. Ngayon, parang tingin po natin, no? So sabi po, tinanong kung nasaan na po, no? So wala daw po, no? Hindi po daw nila monitor. Kaya nga natin, si Kibuloy ay nawawala na. Okay? Parang ganon. Pero ang tingin ko po yung kahandaan, no? Tingin ko, hindi po handa Davao Police na arestuhin siya. Kumbaga, dahil po pero sila po the best na unit, no, na umaresto kasi alam na alam naman po nila ang terrain ng Davao City, ang lugar ng Davao City. Something like that, kung sa magtatago, kung sa pupunta, alam na alam po nila yan, pinag-aaralan po nila yan at saka sa experience po nila ay talaga naman pong kayang-kaya po nila yan, no? Kaya lang ang problema, I mean, kung willing po ba sila, no? Kasi nung unang matapag sila, no? Pangalawa, sabi ay hindi po sila mag-aaresto, sasabahan lang daw po ang Sergeant at Arms, pero ang mag-i-enforce ng arrest ay ang Sergeant of Arms. So Senate Sergeant of Arms, kumbaga, no? So bigla po ngayon ay nawawala na, no? Ibig sabihin po, yung mga statements sa ganon ay talagang parang tumatalima o sinyales na ito na hindi handa. Pero tingnan po natin, baka naman po nag-blab-blab lang sila o nag-ano lang, no? Nag-ano ng statement na hindi naman talaga, ay, ano tayo, no? I-blab natin, kumbaga, para magkaroon ng kumpiyansa si Pastor Apollo Kibuloy na ganitong mga sistema para magkaroon ng confidence para naman pag nagkaroon na siya ng confidence, ay hindi ako huli nito mga to, biglang susugod ngayon ang Sergeant of Arms at ang Philippine National Police. Pero yung pag-arrest po na ito inilabas ng Senado na pinangungunahan ng isang komite, yung Committee on Women, no, na pinapangunahan ni Senator Risa Hontiveros, na tingin natin may pwedeng tumakbo sa 2028 ay ano lang po ito, no? Parang imbitasyon, no? Imbitasyon na arestuhin, na dadalhin sa Senado, no? Sergeant of Arms para makapagtistigo physically
doon sa Senado, no? Wala na pong ano diyan, no? Ano, dahil po ay pinirmahan na po 'yan ni Senator Subiri, no? Actually, na-delay pa nga 'yan, no? Si Senator Subiri, yung pagpirma niya, no? At saka yung pag-issue ng warrant of arrest. Tingnan po natin ang power talaga ng Senado at saka yung Committee on Women na pinapangunahan nga po ni Senator Risa Hontiveros. Okay? So pag naaresto yan, dadalhin na yan sa Senado. Ngayon, ang problema po dyan ay dikit-dikit na ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan po natin, siya ay wanted, nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Okay? Dahil po may alleged crime na ginawa siya doon sa Amerika. So marami po 'yun, no? Parang may major ano po 'yun no? Major cases, no? Or yeah, major cases po 'yun. So ano po 'yun, no? Pangalawa, meron pa po siyang kaso dito sa Pilipinas, no? So, isinampa na po yan sa Davao at saka sa Pasig, no? Ayan, sa Pasig nga, di ba, bigla na lang nag-react ang mayor doon, no? Huwag na natin banggitin, no? So, ang mayor doon, nag-react na siya, no? So, ang ano po doon, si Mayor, yon yung tapos sa Davao, no? Ano na, no? Hindi ko nga alam bakit, ano, ba sabi ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ay matagal na itong dismiss, no? Pero tignan po natin, no? Maganda naman din po yan para malaman din natin ang katotohanan sa mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero definitely, itong mga ito ay lalabanan ito ni Pastor Apollo Kibuloy dahil ito may means naman, no? Si Pastor Apollo Kibuloy, at daming ano niyan daming ano, kaya lang, tignan niyo po, no? From being a religious leader to a prisoner. Something like that, no? So, tingnan po natin. Tingnan nga si ano, maraming ano diyan, no, sa Muntinlupa, no? Si Roldan, no? Si Dennis Roldan, naging ano po 'yan naging konsehal, naging congressman, tapos naging ano, 'di ba? Biglang gano'n, no? Ay, nako. Tumakbo rin pong vice mayor yan if I'm not mistaken, si Dennis Roldan, ngunit natalo. Ngayon, no, pag yan, si ano, pwede naman, kunwari, nagtatago na yan, no? Magtatago na yan, no? Pwede namang arestuhin yan ng isang unit ng PNP or AFP, ila po natin. Kasi syempre alam naman natin na yung may influence kasi si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Syempre, kaibigan pa po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Alam na alam nila ang terrain ng Davao, no? Kahit saan sila magpunta siguro diyan, no? Pwede naman sa Kingdom. Or alam ko magbo-birthday ito ng April, no? Baka hintayin na lang muna ang birthday ng April tapos biglang mag-surrender siya, no? Something like that. Mas maganda na mag-surrender siya dito sa Pilipinas kaysa naman hulihin siya, pin siya ng FBI, no? Pwede 'yun, no? Kunwari, no, na-arresto siya, bigla siyang arestuhin doon, no? Harangin siya, arestuhin siya ng FBI. Sa amin nito, no? Tapos siyempre, gagawa niya ng paraan upang ma-delay ito. Dito po ang custody niya ay nasa Pilipinas habang naghihintay ng ano, no? Naghihintay ng kasasapit niya dito sa Pilipinas. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all.